Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, Sandunas Vlog. Guys, ginawa ko ang video na to upang magbigay ng kunting kaalaman sa inyo kung paano tayo matuto mag-ipon. So, hello guys, huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin at i-hit ang bell button para ma-notify kayo sa bagong video namin. So guys, disclaimers lang. Ginawa ko ang video na to para makakuha kayo ng konting aral at hindi upang magmarunong, dahil sa totoo lang sa sitwasyon ko ngayon ay hindi pa naman ganun kalaki ang aking naipon. Ito pwedeng sabihin na ipagmamalaki sa inyo. So magbibigay lang ako ng konting tip kung paano mag-ipon ang isang minimum wage na katulad ko. Kung matatanong nyo lang, ay isa lamang akong gwardiya na kung sabihin nga ng iba ay hindi daw makakabuhay ng pamilya at trabahong tamad at maliit ang kinikita. So yun nga ang paniniwala ng ibang tao. So kahit ganun ang paniniwala ng ibang tao guys, ay talaga namang pagmahal mo ang isang profesyon ay talagang hindi mo to basta-basta pwedeng kalimutan na lamang. Dahil una sa lahat, ito ang ating pinagkukunan ng panggasto sa pang-araw-araw at pangangailangan ng ating pamilya. So kahit ano man sabihin ng iba, basta nasa marangal ang ating hanap buhay, ay talagang kailangan natin itong pangalagaan at mahalin. So yun nga guys, kung mapapansin nyo guys, nung mga nakaraang video ko ay ipon challenge goal in just 4 months. Ito siya guys. Ayun na guys, may nabanggit na ako doon na ilang tips kung paano ang pag-iipon at kung paano makapag-ipon kahit maliit ang iyong sinasahod. Sa tulad ko guys, ayon sa aking experience, ako ay isang minimum wage lamang, sumasahod ng minimum sa isang buwan, at sa isang araw ay provincial rate lamang kami bilang isang security guard. Ay may mga diskarte ako o paraan para makapag-ipon ng konting halaga. So narito ang aking mga diskarte guys. So number 1 guys, ang gagawin natin is totally iwas sa bisyo. So yun guys, number 1 yan. Ang bisyo kasi ay isa sa mga dagdag gastusin natin sa pang-araw-araw, dahil lalo pa ngayon ang mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo ay talaga naman sobrang nagtaasan ang presyo. Kaya talagang yung mga malalakas dyan sa bisyong yan ay talagang lalaki rin ang gastos. So kung iisipin natin guys, imbis na ang ipambibili natin ng sigarilyo at alak ay itabi na lang natin sa loob ng isang buwan. Kung mapapansin mo, yung ipambibili mo ng sigarilyo at alak ay ihulog mo sa angkansiya. Sa loob ng isang buwan, makikita mo kung magkano yung ginagastos mo sa bisyo. Kaya yan ang isang tip para tayo ay makapag-ipon. So pangalawang tip is disiplina sa sarili. So sa pag-iipon guys, kailangan talaga ang disiplina sa sarili. Tulad guys ng pagbibili ng mga bagay na hindi pa naman talaga natin kailangan. Sa pagbibili ng mga bagay na hindi natin kailangan, so para tayo niya nagsusunog ng pera. Dahil yung kailangan natin sa pang-araw-araw ay yan dapat yung i-priority natin. Yun yung tinatawag na impulse buying, na pag nagustuhan mong isang bagay ay agad-agad mong bibilhin na hindi pa naman talaga kailangan. So once na nagpapaliban ka guys ng bagay na gusto mong bilhin, ay para ka na rin niya nag-iipon guys. So talagang kailangan guys, disiplina talaga sa sarili. So number 3 tips natin is pagtitipid. So hindi naman ibig sabihin titipirin na natin ang lahat-lahat, pati pagkain natin. So kailangan lang natin guys ng konting adjustment at tamang pagbabudget sa ating pang-araw-araw na pagkain. Hindi yung pagdating ng sahod is pupunta ka na kagad sa mga mamahaling restaurant tulad ng Jollibee
ano pa, McDo, basta marami dyan mga mamahaling kainan na talagang minsan na-addict tayo. Pag bagong sahod, pupunta ka agad dyan, bibili, sarap na sarap. Hindi na nila naiisip o hindi na natin naiisip na ang pera natin ay madaling maubos nang hindi natin namamalayan dahil sarap na sarap tayo sa ating mga kinakain. So limitahan natin yon mga gawain ganoon dahil yon ang talagang magpapahirap sa atin at hindi tayo makakapagtabi dyan. At hindi natin mababudget ng tama ang ating pera. Malayo pa ang sahuran ay wala ka ng perang mahuhugot sa iyong bulsa. At dito pa papasok ang mag-uutang ka. So ngayon, sahod, ang iyong sahod ay puro na lamang pambayad sa utang. Dahil nga, ayun, napasarap yung kain. Hindi naman talaga natin totally kailangan kumain sa labas palagi. So kung gusto natin kumain ng medyo masarap na pagkain, bumili tayo. At tayo ang magluto. Masisiguro pa natin at malinis ang ating kinakain. At kung bibili ka guys ng mga lulutuin, makakatipid ka dyan. Unang-una, bumili ka ng 1 kilong manok lamang, sa buong pamilya mo ay makakakain at busog ka pa. Hindi yung bibili ka sa Jollibee, sa McDo, at kung saan-saan pang malalaking kainan na isang order lang ay talagang medyo malaki na ang presyo. So yun guys, pag nagawa mo ang bagay na yun, na umiwas ka sa pagkain sa labas, sa mga mamahaling restaurant, is makakapagtipid ka at makakapag-ipon ka. So yun guys, ang number 3 natin, ipon tips. So bago yan guys, bago ko sabihin ang pang-apat na tips, huwag nyo munang kalilimutan guys, mag-subscribe sa YouTube channel namin, Sans Dunas Vlog. At i-hit na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong tutorial ko. So ayun na guys, punta na tayo sa tip number 4. So yun nga guys, tip number 4 natin is iwas sa utang. So ayon kasi sa experience ko, talaga dati sanay ako sa utang. Nasanay ako sa utang, nabaon ako sa utang. Nahirapan talaga ako makaahon sa utang. Kaya masasabi kong mahirap magkaroon ng utang. So ayun guys, kung may mga utang kayo, so unti-unti nyo nang bayaran. Bayaran nyo na, wag nyo nang dadagdagan pa. So tiis-tiis muna. Tiis-tiis muna para mabayaran nyo ang utang nyo at para makapag-umpisa kayo sa pag-iipon. Dahil pag walang utang guys, magiging smooth ang flow ng pera nyo at mababudget nyo ng maayos ang pera nyo. Ang utang kasi guys, talagang pahirap yan sa tao. Once na nabaong ka sa utang, masisira ang budget. Problemado ka pagdating ng sahod, iisipin mo na kaagad yung mga babayaran mo. Minsan nangyayari pa nga sa akin nung dati, nung malaki ang mga utang ko, kasi may mga loans ako. Pagdating ng sahod guys, ay halos wala nang natitira para sa akin. So yun nga, talagang hirap na hirap talaga ako nung mayroon akong utang. So yun ang talagang pinorsigihan ko na mabayaran ang mga utang. Dahil ang utang ay isa rin yan sa sakit ulo natin at may stress tayo dyan. At iwasan din natin guys ang mangungutang tayo upang may maibili lamang ng mga bagay na makikita natin sa ating mga kaibigan, sa mga kaibigan natin na may magagandang gadget, sunod ang loho. Dahil kung ikukumpara natin ang sarili natin sa kanila ay iba tayo at iba sila. Dahil malamang sila ay nakukuha nila ang mga gadget na yan, ang mga bagay na gusto nila, ang luho nila, dahil sapat ang kanilang kinikita. Ay tayo, kung hindi sapat ang ating kinikita tapos makikipagsabayan tayo sa kanila, ay talo tayo dyan guys, mababaon tayo sa utang. So yun ang ating iwasan guys, dahil mahirap makipagsabayan sa mga kaibigan na may sapat na kinikita kumpara sa atin. Dahil dyan mangyayari guys na mangungutang tayo
para may maibili lamang at may maipagmalaki sa ating mga kaibigan at hindi tayo tuksoy ng ating mga kaibigan. So guys, once na may kaibigan ka guys na tinutokso ka or linalait ka or kahit sino pa man nakapamilya mo, nalalaitin ka porque ganyan ka lang, hindi yan tunay na kapamilya at hindi yan tunay na kaibigan guys. Sinasabi ko sa iyo. Kaya pwede nyo iwasan yan guys, mga taong ganyan guys. Kasi ang tunay na kaibigan at ang tunay na kapamilya at kakilala, kahit ano pang estados o kalagayan mo sa buhay, ay tatanggapin ka nila. Yan ang tunay na kapamilya at kaibigan at kakilala. So yun guys, yun ang pang-apat na tips natin. So ayan na guys, proceed na tayo sa huling tips natin, panlimang tips. So ito ang panlimang tips guys. Tulad natin o tulad ko o kahit sino sa inyo na sumasahod tuwing kinsinas o katapusan o kahit araw-araw man yan guys, o arawan ka man o lingguhan, ito ang tip para sa inyo. Pagdating guys ng sahod natin ay kailangan magtabi muna tayo. At least 15% ng sahod mo dapat automatic na itabi mo na yan. Yun ang dapat natin ugaliin guys. Pagdating ng sahod, tabi muna. Yung tira ng tabi natin pera para sa ipon natin, yun na ang pagkakasyahin mo guys. Hindi pwede yung magbabudget ka muna, pagkatapos ng budget mo saka ka lang mag-iipon. Ako, walang mangyayari. Dahil dyan papasok ang pagbili mo ng mga bagay na hindi pa naman talaga kailangan. At ang kalalabasan niyan ay walang matitira sa'yo para sa ipon mo. So yun ang ugaliin natin guys, ang magtabi muna bago mag-budget o maggastos ng pera. So ang tamang formula dyan guys is sweldo minus savings equals expenses. So yun ang talagang tamang proseso talaga o procedure o tamang paraan para makapagtipid tayo guys. So yun talaga ang kailangang ugaliin natin para makapag-ipon tayo. So yun nga guys, thank you very much sa inyo dahil nakapagbigay ako ng konting tutorial. Bago tayo guys maghiwa-hiwalay guys, huwag nyo sanang kalilimutan, nagustuhan nyo ang video na to ay isubscribe ang channel ko at huwag nyo rin kalilimutan pindutin ang bell button para ma-notify kayo sa susunod ko pang tutorial. So kung gusto nyo guys makita yung unang video ko na ipon challenge ko in just 4 months, so tingnan nyo na lang guys sa baba sa description box, dyan nyo makikita ang link, ilalagay ko dyan ang link at yung 5 ipon tips natin is isusulat ko. Ayan na nga guys, narito ang summarize ng ating ipon tips. 5 ipon tips. Number 1, iwas bisyo. Number 2, disiplina sa sarili. Number 3 is pagtitipid. Number 4, iwas utang. And number 5 is savings muna bago budget o gastos. Yun ang mahalagang bagay na dapat nating ugaliin sa pag-iipon para hindi tayo mahirapan at makapag-ipon tayo kahit kunting halaga, kahit sa papiso-piso na iniipon natin sa araw-araw. Pag naipon ito at pinagsama-sama mo ay malaking bagay na. So pag may mga bagay tayong biglang gastusan, halimbawa may mga bagay tayo na agad-agad ay kailangan natin bilhin, so may mahuhugo tayo dahil may ipon tayo. So guys, yun nga, thank you very much. Sana nakakuha kayo ng konting aral at sana isip gawin nyo ang mga tips na natutunan nyo sa
tutorial na to. So yun nga guys, wag niyong kalilimutan sana na mag-subscribe sa YouTube channel ko para sa mga susunod ko pang tips ay ma-notify kayo. So yun nga guys, thank you very much and ingat kayong lahat.